Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang May, tambalanista since 2012. Sumulat ako to share my journey. Baka sakaling may kapwa akong tambalanista who needs to hear my story. Kung isa ka doon, kabisyo, ito na ang ultimate sign mo na iwan mo na yung abusive na karelasyon mo. Sisimulan ko ang kwento ko na magtrabaho ako sa Saudi. Unang taon ko pa lang doon, nakilala ko na si Val. Ibang lahi si Val. Gwapo, matangkad, at macho. Una, pasulyap-sulyap lang siya. Maya-maya, nanligaw na. Kaso, bawal makipag-date sa Saudi kapag hindi kasal, kaya nagkita kami ng patago. Sa mga lihim na pagtatagpong yon, may mga nagaganap sa amin. Isang gabi nahuli kami sa supermarket. Nakulong siya ng halos 2 araw. Nakatakas lang ako sa pagkakabilanggo dahil kinuha agad ako ng amo ko. Paglabas niya, kinausap kami ng boss namin. Sa takot na mapauwi sa Pilipinas at masampahan ng kaso, nagpa-convert ako sa Islam at nagpakasal kami ni Val. Iba na pala talaga kapag nagsama na kayo sa iisang bubong. Dahil magkaiba ang aming pananampalataya, kultura at kinagawian, araw-araw kaming nag-aaway. Umabot sa punto na pinagbubuhatan na niya ako ng kamay. Natitiis ko naman dahil mahal ko. Pero kapag naiisip ko na siya ang makakasama ko habang buhay, natatauhan ako. Hindi ko kayang mabuhay sa takot at bugbog. 4 na taon na kaming kasal ni Val nang may naging kapalagayang loob ako na Pinoy. Nahuli ako ni Val kaya sinaktan ako ng todo. Halos patayin na niya ako at inisip na niya kung saan niya ako pwedeng ilibing nang hindi siya nahuhuli. Kinuha niya ang cellphone ko. Pagdating sa trabaho, gamit ang computer, in-update ko ang best friend ko. Sabi ko kung mawala man ako, alam na niya kung sino ang may kagagawan. 2 linggo na lang at magbabakasyon na ako sa Pilipinas, pero hindi ako sigurado kung makakauwi pa ako ng buhay. Minabuti kong sundin ang lahat ng gusto ni Val para maibalik ko ang loob niya sa akin. Ako ang nagsisintas at naguhubad ng sapatos niya. Ang masakit, sinisipa at dinuduroan niya ako pagkatapos. Sa awa ng Diyos, nakauwi ako ng Pilipinas. 3 linggo ko siyang hindi kinontak. Nang magkausap kami, iyak siya ng iyak habang humihingi ng tawad sa akin. Hindi na daw niya ako sasaktan, bumalik lang ako sa kanya. Kahit mahal ko pa, hindi ako nagpadala. Kumawala na ako ng tuluyan. Bumalik ako sa Saudi pero tumira sa libreng tirahan sa trabaho. Nag-file din ako ng divorce para maging legal ang pakikipaghiwalay ko. Makalipas ang 2 taon,
umuwi ako ng Pilipinas for good at bumalik sa dati kong trabaho. Dito nakilala ko si Joshua. Nagsimula kami as friends hanggang nahulog kami sa isa't isa. Inamin ko sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ko at kahit anong sumbat, wala akong narinig. Tinanggap niya ako ng buong buo at walang pag-aalinlangan. Nagpakasal kami at sabay nag-apply sa abroad. Kaalis lang ni Joshua papuntang Ireland at susunod na ako sa 1 buwan. Ipinagbubuntis ko na rin ang panganay namin. Para sa mga kapwa ko tambalanista, huwag kayong papayag na abusuhin kayo physically at emotionally. Sabi nga ng friend ko, you get the treatment that you allow. Kaya huwag mong papayagan na tratuhin ka na parang basura. Pwede ka pang lumabas sa buhay na nakakasuka. Kaya habang may panahon pa, umalis ka na at huwag ka nang babalik pa. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, May. Hello, May! Mabuti naman at nakaalis ka na sa sitwasyon na yan. So really tama. Itong kwentong ito, itong pagpapaalalang ito ay para doon sa mga nandyan pa rin sa sitwasyon na sila ay inaabuso emotionally, physically, mentally, kung ano man ang klase ng pag-aabuso. It is a reminder and it is a sign. Ito na yung sign kung paulit-ulit ka pang nag-iisip kung dapat ba akong umalis na dito or dapat bang kung nagkakaroon ka pa ng ganyang klaseng doubt, palagay ko ito na yung sign na binabanggit ni Lord or hinihingi mong sign mula kay Lord para masalba ka na sa sitwasyon na yan. Minsan kasi parang naghihintay tayo ng minsan ang layo kagad ng iniisip natin na solusyon sa problema. Binibigay na pala yung senyales, hindi pa natin pinakikinggan. So I guess I would say na may rason kung bakit ngayong oras na ito nakikinig ka ng Tambalan, na-realize mo tanghali na ang Tambalan. Pwedeng ganitong oras nagsisiesta ka pero hindi. Pwedeng ganitong oras bumibili ka ng snow bear sa specific. Ilan? Snow bear 3. Saan nakalagay? Sa nakalagay? Plastic labo. Yan. Bumibili ka ng 3 snow bear sa kanto pero hindi. O di naman kayo nasa kanto, kasakto si ate na nagbebenta sa kanto naka-love radio at nakikinig ka ng kwento na may wagang burnay. Nothing happens by chance. Yes. So ito yung isa sa mga rason kung bakit naririnig mo to ngayon. If you are in that abusive relationship, maybe this is the sign that you are waiting for na wag ko nang patagalin pa, umalis na ako. Alam mo, very good ka, May, dun sa part na kahit nagmakaawa, nag-iiyak, ang dami kong kilalang ganyan eh. Yung nag-iiyak, nagmamakaawa, tapos babalik dun sa dati nilang ugali. Ang galing na na pinili mo yung kung ano yung tama. Correct. Diba? You've made the right decision. Sa True Legend. May mga tao talaga na sobrang believer ng sign. May mga tao namang hindi mo naman kailangan hintayin yung sign. Correct, meron din ganon. Kasi evident na yung abuse. Diba? Yun pa lang. Hihingi ka pa ba ng sign kulay violet ka na, diba? Magang-maga. Oo. Nalito na yung mga tao. Sino si Barney? Ikaw. Hindi, syempre hindi naman nakakatawa yun, diba? Pero ibig lang sabihin ni partner, parang, totoo naman, bakit ka pa maghihintay ng sign kung color violet ka na? Totoo hindi yun. naman tayo violet di ba? Pinamamagana palagi yung mukha mo, lagas na lahat ng bagang mo. Correct. Kasi sinasaktan ka, sinasapa ka ng partner mo, ng asawa mo, tapos naghihintay ka pa ng sign. Or di naman kayo nanginginig ka na every time, marinig mo lang yung boses niya, nanginginig ka, nangangatog ka. Di ba? May badya na hindi ka makakabalik sa bahay ninyo ng buhay. May pagsabi ka sa mga kaibigan na, di ba, na pagka ako hindi na kayo nakarinig sa akin, di ba? This is the
alam nyo na kung sinong hahanapin. Pagka mga ganon, hindi na kailangan ng sign, di ba? Totoo yun, yung naramdaman mo na pananakit emotionally, physically, and mentally. At matindihan, di ba? Enough reason na yun para umalis ka sa ganyang klase ng relasyon. May mga taong nagstay pa rin at naghihintay pa rin ng sign. Desisyon naman nila yun. Di ba? Na talagang hindi alang-alang sa mga anak namin kasi ayaw kong tawaging broken family kami. Gusto ko manatili sa ganitong klase ng relasyon. Well, decision mo pa rin yan. Correct. Although may mga taong takot umalis sa ganyang klase ng relasyon. Dependent kasi feeling nila dependent sila. Hindi natin alam yung rason kung bakit But I think they are afraid or they are scared of going out of the relationship being a scientist today. Okay. Para at least alam namin na parang dapat ka namin paniwalaan ngayon. From the POV of a scientist Ayan, today. Para alam namin na okay, dapat natin paniwalaan si Chuper kasi scientist siya ngayon. So ang feeling alam mo, niyo naman araw-araw iba yung role namin. Correct. Oo, hello. Laging DJ. Correct, hindi kami magtatagal ng 20 taon sa radyo kung DJ lang kami. So minsan scientist, minsan marites, minsan chismosang kapitbahay, minsan psychologist, doktor. Ayan, ganun. Dapat sa mga nanonood sa atin sa FB Live o sa social TV, dapat may nakalagay sa baba natin yung designation correct, natin for today. As a scientist. As a scientist. Hindi namin lang po paniniwalaan nyo talaga kami. Baliw kami araw-araw. Go. Anong feeling mo? Bakit nagsistay yung mga iba? Kasi they are scared dependent of going out of the relationship kasi ayaw tawagin na broken family. Or parang, ay grabe, iniwanan ka. Alam mo, ayaw nating ma-judge. Correct. Pero hindi ba't is it ano ba? Asa ano ka ngayon? Bilang nutritionist naman. As a nutritionist. Nalilito kasi ako sa role ko Okay. Hindi ba't mas nakakatakot yung magstay sa ganyang klase ng relasyon? Totoo. Minsan natatakot tayong umalis kasi natatakot tayong husgahan ng ibang tao. Ay, broken family yun, iniwanan nga ng asawa yan eh. O di naman kaya, ikaw naman kasi talaga may kasalanan. Hindi naman, ito yung mga splok ng mga ibang tao sa paligid mo eh. Hindi naman magaganyan yan kung di ka rin ganun. Yung parang kapag nang babae yung mister, may mga ibang mga marites sa paligid, na mga marisol sa paligid na magsasabi na, alam mo, hindi naman na magbababae yung mister mo kung di ka rin naman, kung nag-aayos ka lang, yung sinisi ka pa. Diba? Kasi nga iniisip mo yung sasabihin ng ibang tao, hindi naman laging maganda yung sasabihin ng ibang tao. Totoo yun. So takot tayo sa panghuhusga at opinion na ibibigay ng mga ng ibang tao, kaya nananatili tayo sa isang relasyon na masakit na. Tama. Pero hindi ba't mas masakit kapag nagstay ka? Correct. Diba? Mas nakakatakot magstay. It's more scary to stay with people or with a person who gives you nothing but sadness and pain. And stress and anxiety and everything negative. Diba? Isipin mo yun, araw-araw ko nabubuhay sa takot. Wag lang mahusgahan ng ibang tao. Correct. And then, alam mo, pag nag-decide ka, yung finally, kaya ang prayer mo dapat is magkaroon ka ng lakas ng loob, ng strength to let go of that person. Alam mo, for all it's a strength. Strength. Kailangan mo ng strength to let go of that person. Alam mo, ewan ko ako based on experience din, partner, yung akala mo mamamatay ka nang wala siya, nung nagdesisyon ka na finally hiwalayan siya, para ka talagang literal na bunutan ng tinik. Ang feeling ko nun, partner, para ako nag-donate na mga 6 gallons of blood. Hindi 1 bag, kundi 6 gallons of blood. Kasi ang gaan sa pakiramdam na, all the while iniisip ko, natatakot ako na husgahan ako kasi wala akong jowa, husgahan ako na ako na naman ng mali, 'di ba? Pero nung na-let go ko pala siya, mas malaki pala yung yung dagok na bigay niya sa akin, na nung finally ni-let go ko pala itong taong to, ang gaan pala sa pakiramdam. Totoo parang feeling yun. ko no time na yung partner, nawalan ako ng internal organs. Absent sila, natanggal sila. Isipin mo yun, yung kasi magaan pala sa pakiramdam. Yes. Yung ganong klase na pakiramdam, mga kaibigan, na walang burden, wala kang iisipin. Tama. Walang worries. Di ba? Walang panic. Tama yun eh. No? Minsan nangyayari sa buhay natin, yung pangalan pa lang marinig natin, anino pa lang niya, presensya pa lang niya, nanginginig ka Tama. na. Hahayaan mo ba na nabubuhay ka ng araw-araw? Ganun yung pakiramdam mo? Pwede ka namang mabuhay nang wala ang mga multong yan. Hindi lang to hindi lang to in terms of relationship Meron akong naging experience in terms of boss. Yung yung parating pa lang siya, yabag pa lang niya, partner. Actually, anino pa lang ng driver niya.
Anino pa lang gulong ng kotse nila, partner. Kasi alam mong nandun siya. Alam ko na, partner. Alam mong magkasunod sila. Sabi ko sa hindi ko maalam kung nako-constipate ako o nayu-UTI ako. Yung naghalo-halo na yung parang yung malaking bituka ko, kinain yung maliit kong bituka, tapos kinain din yung reproductive organs ko, yung fallopian tube. Nagkagulo-gulo na talaga sila. Ganon katindi. Tapos na-realize ko, tapos ang takot ko nun, partner, that time is mawala ng work. Pero na-realize ko nung finally nag-let go ako doon, mas magaan pala yung pakiramdam ko. Wala nga akong trabaho nung time na yun, pero ang gaan ng pakiramdam ko, hindi ako nabubuhay sa takot. Diba? Pwede naman pala mabuhay ng walang takot. Sa True Legend. Diba? Kaya... So, tama yun. You make the right decision. Wag matakot na mawala ang isang tao kasi takot tayong mahusgahan or sasabihin. ng ibang tao. Lagi namang may opinion ibang tao eh. Saka at the end of the day, kanya-kanya rin tayo. Nabuhay. Yes. Diba? So, kailangan na isipin mo yung sarili mo. Kaya parang katulad nung kay May, kung ikaw ganyan ang sitwasyon, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Di dapat hiwalayan mo na yan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun! ACS Manufacturing Corporation. Basic? It's causing you so much pain. Hindi kailangan as a scientist, as a nutritionist, as a major psychologist. Kaya lang, partner, talaga may mga iba na sobrang dependent. May ganun or yung na-twist yung brain or na-twist na din masyado yung brain o kaya madaming factors kaya di ba minsan ang hirap ding i-judge. Ang perfect example ko dyan, nasabi ko na to dati nung pang-umaga tayo, yung series sa Netflix na The Maid, na parang talagang sobrang obvious talaga na binubugbog, sinasaktan, lahat na talaga ng pwedeng paghihirap na ranasan niya. Tapos finally nakaalis siya, partner. Bigla siyang tumira sa isang parang home na para sa mga abuse, ganyan. Pero partner, bumalik siya. Yung ako na nanonood, parang, bakit ganyan? Ba't bumalik ka, te? Parang nakaalis ka na dun eh. Yung konting lambing lang nung guy, bumalik siya talaga. Tapos ayun na naman, naubos na naman at natapos na naman yung, hindi na naman na natapos yung abuse. So may ganun, kaya naulit siya ulit. Kaya hindi ko siya mawari at hindi ko siya masyadong magets, pero nangyayari talaga. May mga ganun, parang ang hirap i-judge, pero yun nga, dapat bantayan mo rin kung may kaibigan kang ganyan, ikaw din mismo, ganun. O minsan bulag tayo sa sitwasyon kaya tinatanggap natin kahit anong pananakit na binibigay sa atin. Bulag tayo in terms of hindi mo nakikita yung pain, nakikita mo yung pangangailangan mo kahit mali na yung paraan ng pagkuha ng pangangailangan na yon. For example, may kakilala ko nung dalaga siya, breadwinner siya. Nasusustain na yung pangangailangan niya at nasusustain niya din yung pangangailangan ng family niya. Ngayon, nung pumunta siya sa isang klase ng relasyon, hindi yung abundance niya nabawasan. Pero dahil gusto niya yung lalaki, sinasabi natin pangangailangan, may pangangailangan siya dun sa lalaki. Kaya nagstay siya ngayon dun sa ganung klase ng relasyon kahit may pananakit na nangyayari. Isipin mo, nawala yung abundance, yung pagiging breadwinner niya, nawala na rin. Yung sustenance ng kanyang sarili, nawala din. Hindi na nga siya nakakagimik. Hindi niya na nabibigay yung pangangailangan ng sarili niya. Kasi ang thinking niya, yung sinasabi nating bulag sa pangangailangan niya. Kasi ang iniisip niya, bulag ako sa lalaki. Kailangan ko ng lalaki at hindi ako mabubuhay kapag walang lalaki. Mali yun eh. Diba? Kung tutuusin. Yun nga, yung sinasabi natin, dapat maging maingat tayo. Minsan huwag kang mabubulag sa sitwasyon na akala mo may pangangailangan ka. Yung pala hindi. Hindi mo siya kailangan kung tutuusin. Di ba? Pag nauntog ka, hindi ko pala kailangan ng lalaki. Mas mabubuhay akong kasama ko ang pamilya ko. Mas mabubuhay akong kasama ko yung mga kaibigan ko. O kailangan mo ng lalaki at some point, but not every day. Correct. Not every minute of your life. Diba? Hindi lagi. At pwede ka naman makakuha din ng ibang lalaki nang hindi naman nananakit. Diba? So huwag kang mabubulag sa ganung klaseng sitwasyon na akala mo kailangan mo pero hindi pala. So maging maingat tayo doon. yung tipong sasama ka sa taong yun, pero lalo ka naghihirap. 'Di ba? Lalo kang malalagay sa alanganin. Pero hindi ka makaalis kasi, 'di ba? Mahal ko eh. Yung pagmamahal hindi naman nakakabuhay yan.
Diba? Correct. It will make us feel better. Masarap yung pakiramdam ng pagmamahal, pero limited po yung yung kayang i-provide ng pagmamahal. Diba? Pag kumakalam na yung sikmura ninyo, kapag umiiyak na ang mga anak ninyo kasi wala kayong pampantustos ng pagkain, yung pagmamahal Tama. nagsasubside din po yan. Diba? It's not all about love. In reality, but in an ideal world, love is everything. Love is everything. Pero Yes. pero in reality, sa katotohanan po talaga, Hangganan yung love. hindi siya all about Mahal it. ko sinasapak ka. Oo. Mahal ko, Violet ka na. Oo. Mahal ko kasi. Oo. Diba? In reality, hindi pwedeng ganun. Ganun. Anong opinion ng ating mga tambalanista in the neighborhood? Sabi ni Miles Henriksen, when my ex-husband cheated on me, kinaya ko ang desisyon ko na makipaghiwalay. Now, it's been 22 years, no regrets at all. Now, happily married with an afam, a very kind and loving man. Oh. Sabi ni Norway Natividad, do not stay with toxic people. Huwag matakot na umalis. Sabi niya, I plan to visit sa April, sabi ni Miles Henriksen. Sige. Let go of what makes you feel heavy, sabi ni Norwayne. Yes. Congratulations, May, natauhan ka na. Hindi mo deserve to be in that situation. Keep on fighting, be strong. Sabi niya, 7 hours ahead kasi ang Pilipinas sa Norway. Thank God, 12 na kayo. I think yung mas sumaya talaga dito yung mga nasa ibang bansa. Iba yung oras. Oo. Mas komportable sa kanila ang makinig ng tambalan ng ganitong oras. Sabi ni Calonia Larry, hindi tinatambayan ng isang relasyon na toxic at nananakit na. Si Sep is watching from General Santos City. Evelyn Singcuenco, bakit po kayo nalipat ng time slot, hindi na tuloy ang makapag-nap? Uso na po yung lahat puyat. Sabi niya pa, kaya may na mga nasang tamang tao ka na ibigay sa'yo ng Diyos, maging masaya ka na. Yan. Totoo, kasi nasa tamang tao na si May sa katauhan ni Joshua. Magandang matinding tirik na katanghalian, tambalan, my love. Solid 15 years tambalanista po ng Kabikulan. God bless and more power po sa inyo. May kinig ako kahit pa madaling araw ang program ninyo. Galing kay Gia, Uwagi, Ayug. Yan. Pinagbaliktad niya yung pangalan niyang Gia. Iba-ibang version. Yan. Shoutout po sa Lagdameo and Veluz family listening from Lucban, Quezon. Ay, mga kamag-anak mo to. Mga kamag-anak yan. Mga tita ko yan. Sila Lika Aldwin Veluz. Si Ate Laika. Ayun, Laika. Yan. Hello. Kahapon may mini reunion sila sa Lucban. Ayun. Enjoy your mini reunion. Mini reunion. Bakit sinasabi na ang hina ng audio? Kasi nga ang layo mo. Dapat lumapit ka. Sabi ni Catherine, ang hina po ng audio. Sabi ni Rena Limonasque, missing you all tambalanista. Replay na lang ako lagi. Huhu. Yan. Ganun tayo, mag-a-adjust na lang tayo. Nabuhay naman tayo ng mabubuhay rin tayo, mga kabisyo. Kamaligan family from Kamsur. Shoutout sa family for call. Hello kay Annalisa for call. Mi, anong time slot nyo sa Kamsur? Tanong ni Glynes Laika. Wali na, Mi. Hindi na kami live doon, Mi. Sa Facebook na lang. April Hipolito ay 20 years ng avid fan ng tambalan. Salamat. Hello kay Kathleen De Jesus na nakaantabay. Olympia Valenzuela watching from Quezon City. Thank you. Kel D. Cruz, good afternoon. Good vibes ang tambalan sa hapon. Thank you. Carlene Davao Largo, listening from Palawan. Hello sa inyo. Thank you. Harold Santiago Daisa, watching from Australia. Ganon din si Lani Odtuhan, watching from Hong Kong. JR Aquino Jordan, nanonood sa atin from Humalig Island, Quezon. Si Imelda Subak, si Bukaw, says, magandang hapon tambalan, mas okay sa akin ang bagong time slot nyo, Madam Nicole and Sir Chris.
Thank you. Sabi ni RJ Quijano Sarilla, sana napapanood kayo ng kaibigan kong kasalukuyang nasasaktan. Di panood mo sa kanya. Yan naman ang kagandahan ng technology. Send link. Hindi niya man mapanood ngayon, mapapanood niya later. Ganon. Although may mga taong mataas ang threshold sa pain. Meaning yung pasensya nila, yung pangunawa nila, may ganun nakakita na ako, nagtinatadyakan yung asawa, hinayaan nga lang taga sila pa rin totoo. Di mo ma-judge nga di ba binalibagan ng tubo Correct. Di mo, mahirapan sila pa rin hanggang ngayon. Kasi may may taong, ang threshold nila ganun ganun kahaba, o ganun kataas, o ganun kalaki. May mga tao namang, lapatan mo lang ako ng kamay, ayoko na. Di ba? O kaya isang beses mo kong lokohin, ayoko na. May mga iba, di ba nakakilala tayo, ginagawa na lang joke. Ay nako, yung tatay mo, nahuli ko nga yan noon may babae sa ganitong kineme. Di ba? Tapos sila pa rin, celebrating their 25th anniversary. Di ba? Pero may mga iba na hindi. Niloko mo ko isang beses. Yun na yun. Parang sapat na dahilan yun para maghiwalay na tayo. May mga ganyan. Or di naman kaya, yun nga, pwede din yung iba. Kaya nga hirap i-judge Pwede ding iba, kaya sila, bukod sa yung others, mataas ang threshold. Yung iba naman, mas nakikita din nila yung kabutihan versus yung kasamaan. So, kumbaga, parang, sige, kulay violet nga ako ngayon, pero hindi naman ako laging kulay violet. Lagi naman akong... Hindi mo sinasadya. Correct. May mga ganun. Baka siguro ganun na parang... Ay, yung dalawang bagang mo tanggal na. Hindi niya naman sinasadya. Baka baka na misplace lang. Or di naman kaya yun nga. Parang, ewan ko lang trying to understand kasi nga mahirap i-judge. Binubugbog ka pero grabe rin naman dun sa mga oras na hindi ka binubugbog. Grabe yung pagmamahal. Ewan ko, hindi ko alam. Mo na nasasarapan ka palang binubugbog ka, hindi rin namin alam. Iba naman pala. Iba naman pala yung gusto mo. Nakakalurkay ka. Gusto mo pala yung binabalibag ka Oo. May ganun pala. Come on, make it harder. Balibag me more. Gusto mo pala ng mga ganon. Tinatali. Ganyan. Si Angelito Mexia is watching from Ilocos Norte. Gandang hapon, TZ Cordova. Lawrence Kelvin Manyo watching from US. Salamat. New subscriber pa, shoutout po si Hener Liva Miranda. Watching from my cell phone, si Mazatet Alabata. Thank you po. Shoutout po sa sister ko sa Assumption Antipolo. Ay, ano po siya sa Assumption Antipolo? Ako po ay taga-Assumption din. Ana Tendencia Basul. Maylene Hardinero Mendoza says, pabati naman sa asawa kong si Dean Mendoza. 19 years na sila. Uy, congratulations. Hi kay Jericho Ferrer Noynay. Happy lunch break watching from Thailand. Uy, thank you. Sawadee krab. Sawadee ka. Sawadee krab. Sawadee krab. Kapkun ka. Pangtanggal kayo ng antok habang nagawa ng report, sabi ni JR Aquino Jordan. Van on duty says, much better to start loving yourself by freeing from misery and start to free yourself to others. Ganun. Maganda yung sinabi ni nung letter sender natin. You only receive the treatment that you allow. Correct. Diba? So, kumbaga parang, pag mangyari yun, kahit papaano pag nag-violet ka, ang ambag mo doon is, nagstay ka. Dapat sa unang beses na nilapatan ka, umalis ka na para hindi na umabot sa ganon. Mga ganon daw. Tsaka may kumbaga parang siguro may kumbaga sa traffic light, may elevation. Bago mag-red, makita mo yellow May mga ganong sign muna Pag nakita mo, ay ano siya medyo may pagka-something, may pagkasiraulo siya Dapat warning na sa'yo yun. Diba? Ngayon, hindi ka nakinig doon sa warning na yon, 'di ba? Nag-go ka pa rin kahit alam mong naka-red na. Parang kaya na-aksidente ka. So, you allowed it to happen in a way. 'Di ba? Natanggap mo yung treatment na yon kasi you allowed it to happen. Yes. May ganon. Pero hindi, it's not your fault Ibig sabihin, yung sinasabi ni May doon sa letter niya, na hinayaan mo lang din na mangyari. Parang gano'n. Pero walang pagsisisi na, ay, ko kasi ganyan. Hindi. Kaya lang, hindi ka umalis agad. So, hinayaan mong maduraan ka. Totoo. Mga gano'n. Tapos nag-stay ka pa rin, dinuduraan ka na nga. Diba? Oo. Sabagay, may kakilala ako, dinuduruan din, gusto pa.
Ako din. Ako din. Gusto daw nila madulas. Oo, gusto daw nila may pagdura. Charot. Iba na palang dura Yam, yun. Bise, sala nalipat na po yung programa nyo ng hapon. Wala nang program sa morning. Wala na po makakasama nyo na po sa umaga ay ang Feel Good Morning with Tanya Chinita, Uncle Dagol, and yung drama po, yung Dear Love, hosted by Robin Shena and Conyo Bicolano. Sabi ni Luis Martir, kahit kulay talong na. Oh. Sabay, yung iba gusto nila gustong kulay Sa talong, ano ba? Talong, dura. Dulas. Gusto pa rin nila yun. Parang hindi na maganda tong usapan Hanggang na saan to. ang threshold mo in terms of parang staying in a relationship? Dati, halimbawa, kasi ngayon hindi ka naman pwede na wala ka ng choice. Actually, kahit na married, may choice pa rin. May choice pa rin. Hindi pwedeng, wala akong choice. Kahit hindi. binibitin ka na pati, married kami eh. Diba? Wala kami may choice. May choice ka pa rin lagi. So diba? in terms of parang accepting pain or hanggang saan yung threshold mo or yung pagtanggap ng ng challenge sa buhay mag-asawa. Pag nakita mo ba na may kabit yung asawa mo? Siguro pagka ganun. Kasi ako kaya ko talaga magstay for so many reasons kahit na mahirap, kahit na matindi yung pinagdadaanan. Pero pag may babae talaga, yun yung feeling kong hindi ko na kaya. Oo, pagka ganun. Kasi may third party na ganyan. Pero yung mga kunyari, yung mga pagsubok ninyong dadaan ng mag-asawa, mga failures ninyong dadaan ng mag-asawa, kaya ko magstay dyan as a dutiful wife. Pero yung malaman lamang ko may babae, naku. Talaga, wala na. At hindi yun hindi yung may threshold ako na, sige, pagbigyan ko ng isang beses, baka naman, ayaw ko pa, hanggang makalima siya kaya. Oo, di ba? Bibilangan ko siya, basta yung pang-anim doon ako bibigay. Doon ako mag-give up, di ba? May iba siguro, may ganun silang threshold, pero ako may hindi. May bilang hanggang 6, nakabit, gano'n. Oo, ganun. Ako nga, baka makatext niya lang, ayoko na Baka. Ayoko naman isipin, hindi naman nangyayari. Pero, kung yun yung magiging base, kung, just to answer the question, partner, yun siguro. Pag yung mga ex mo, ano yung hanggang saan sumagad yung limit mo? Ba't may iba naisip ko? Sagad. Dura, limit. Laway, talong. Hindi, basta pagka, yun nga, parang same. Kasi halos lahat yata hindi naman halos lahat. Madami kasi akong naging ex na niloko ko So pagka, okay. So pagka alam kong may iba na, yun na talaga, yung, wag na. Ayoko na may kahati. Kadalasan naman ganun sa relationship. Kapag may cheating na nangyari. Pag yung cheating, mahirap siyang mahirap Tapos hindi ko naman na-experience mabugbog. So hindi rin ako relate dun sa mga ganun. Siyempre, pero matik yung partner. Kahit konting pa naman yung ako. Talaga abuse. Oo, diba? yung physical abuse o violence. OMG, nabasa ni Miss Nicole ang comment ko. Super fan niyo po ako. Kakasad naman. Lagi ko kayong inaabangan. Saan ka na sad? Kasi sa Camsur ka nga pala. O yun. Hindi na kailangan masad kasi kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Meaning, naka-live naman kami lagi. Diba? Nasa Facebook, nasa YouTube. Meron kaming Spotify. Ganon. Naninibago pa rin sa oras si Norwin. Ganon talaga. Masasanay din po tayong lahat. Nabati mo na ba to si Rafaele Manlavi Agnas? Hindi pa. Yan, na laging nakatune in sa Palawan. Salamat. Si Jocelyn Dioxon, Love Radio Lover from Love Radio Bacolod. Alam ko sa Bacolod, umeere pa tayo Thank you po. Salamat. Love Radio Bacolod. Salamat. Si Arim Agnobgo. Tuwing tanghali na pala ang Burnay. Opo. Janet Papa Arceo, hello. Si Catherine is nagpapa-shoutout from Abu Dhabi. At least napapanood ko na kayo ng live. Dati kasi replay lang lagi. Yan. Okidokes.
Clint Alagdon, love your new time. Listening from Ontario, Canada. Ontario. Hi daw kay wifey ni Clint na si wife Gisa. Gisa. Kapatid din ni Juniper. Juniper. Yan, favorite singer Gisa Saragusa. Yan, Salamat po. Hi kay Gisa. Thank you so much. O siya. Si Jonathan. Jonathan. Tsaka si John. Yan. Salamat ng marami din sa mga tambalanisa atin na nakatutok sa atin. Para tayo na daw ang partner, tayo na daw ang pumili ng gusto nating snacks. Nagpadala ng GCash si Audrey of Tugigaraw. Iba talaga si Audrey. At kaka-celebrate din niya actually ng kanyang birthday. Baltiin lang natin siya ng happy birthday! Si Audrey na hindi affected anumang oras tayo malipat dahil sapagkat because ang panonood niya naman sa atin ay laging delayed. Yan, 'di ba? Laging delayed ang panonood na pakikinig niya sa Love Radio. 'Yon. So belated happy birthday to you kasi malamang belated mo na rin to mapapanood. Belated happy birthday kay Audrey of Tugigaraw. Ayaw niya magbanggit ng family name na. Ganun yung natin sa kanya. No? Hindi naman. Yung kasi mo, Audrey of Tugigaraw. Lagi. Kasi taga-Tugigaraw siya eh. Natutuwa kasi ako sa idea na ang layo-layo niya. Pero ang sikap-sikap niya magpadala ng mga anik-anik ka. Laging ganon. Basta, alam mo na yun. Basta Audrey of Tugigaraw. Alam niya na si Audrey Tan. Lagi namang nagpapadala yan. Tapos, hindi lang yun, partner. Minsan, di ba kapag may gift siya na pinapadala sa atin, merong personalized na letter. Mahilig minsan siya sa mga may picture pa. gift. Oo, yung mga ganun. Oh, thank you, Audrey. Thank you, Audrey. God bless you more. Yes. Tapos, partner, si Elden Malate. Ayan. Oh, ayan na, si Elden. Oo, sabi daw niya, magpapadala daw siya ng takoyaki. Hindi ko alam, sabi niya on the way na kaninang 10:37. Saan po dumaan? Saang stasyon napunta yan? Saang station siya napunta? Sa pinadala Elden? Yung totoo. 4 na oras na nakalilipas. 10, 11, 12, 1, 2, 3 hours. Grabe naman. Sobrang tagal naman ng rider mo. Ayan na. Pero thank you kay Elden. Pinapa-shoutout ang Elite Headhunting Incorporated. Ayan. Marami daw vacant positions. Kaya head on to www.eliteheadhunting.net. Yan. Salamat. And sa takoyaking 3 hours na hindi pa nakakarating. Excited kami. Saktong-sakto kasi oras na ng kain ko yan, partner. Yan. Thank you again, Elden. At sa yung masarap na takoyaki. Thank you. Sa gusto mag-order na masarap na takoyaki, hanapin nyo lang Elden. Oo. Elden Richards. Elden Richards, Elden Malate. Kenji Takoyaki. Yun yung Kenji, pangalan ng, yun yung pangalan. yun yung pangalan. Kenji Takoyaki. Kala ko Elden Takoyaki. Hanapin nyo lang po, Elden Takoyaki. Mali pa. Nagpo-promote na mali pa. Mali pa yung Iba promotion. pa yung mabibilhan ng takoyaki. Tuloy, mali mo, may ganun talagang Elden. Oo nga, may Elden Takoyaki. Ay, kalaban pala ni yun. Correct. Elden. Kenji Takoyaki. Kenji Takoyaki. Yan. Dalas-dalasan mo kasi Elden para natatandaan namin Oo, lagi. tingnan mo, yung mga madadalas, yung mga hindi first time, ano tawag doon? Hindi nakakalimutan. Katulad ni mag-shout out Glenda Canlapan Rogador. Yan. Tsaka kanyang poging-poging asawang si Bert Rogador. Diba? Ganun. Diba? Na alam din namin na tinamo, kapanganganak lang. Memorize namin lahat yan. Diba? Audrey of Tugigaraw. Isipin mo, nagkaroon ng branding si Audrey of Tugigaraw. Yun yung brand na nakatatak sa isip namin kasi madalas nagpapadala. Parang may diniliver na sa akin na lakatan tsaka grapes. Meron ulit. Ay, ano yung diniliver sa akin? Alam mo, minsan tanggap lang ako ng tanggap. Ay, alam mo, madali talaga akong patayin. Malalason ka talaga anytime. Ayun. O siya, salamat ng marami mga tambalanisa sa pagtutok sa amin. Mamaya ulit. Bukas ulit. Bye-bye. Buyers! Ako ba to?